Sa akin, TI yan, Tambaluslos Initiative. Yan ang tirada ni dating House Speaker at ngayon Davao del Norte Representative Pantaleon Alvarez sa isinusulong na People's Initiative para sa charter change. Sabi pa ni Alvarez, ang may pakana niyan ang mismong leader ng Kamara. Isa lang ang Tambaluslos sa buong Pilipinas, itong si Martin Romualdez. Ay grabe, pinangalanan mo naman. Oh, sige, diretso. Kanyang initiative lang yan. Dahil alam nyo, ang pera na ginagamit dyan, AX, unlimited. Nanggagaling sa Tingog Party List. Siya ang may-ari niyan. Diyan, Martin Romualdez, ba't naman ganun? Bakit naman galing sa party list mo yung perang So ano yun? Ikaw nagbigay ng pera sa party list mo para gawin ito, ganun? Kasi sabi ko nga sa inyo, dapat talaga walang conflict of interest pati sa gobyerno eh. Ibig sabihin, isang miyembro lang ng pamilya. Ay, alam ninyo, ito sasabihin ko sa inyo. Bakit ko nagustuhan din si Isko? Isa sa nagustuhan ko kay Isko, ganito Si PRD, mga bossing, hindi siya nag-groom ng papalit sa kanya. Hindi. Pinabayaan niya na magkaroon ng laya yung mga anak niyo. Gusto yung pumasok sa politika, bahala kayo. Anong gusto yung posisyon? Congressman, senador, bahala kayo sa buhay niyo. Kumbaga si PRD, never siyang nag-groom ng someone na ipapalit niya sa kanya by the time na wala na siya sa posisyon. Kasi nga, sabi nga niya, nung nagsimula akong manungkulan sa bayan, pinrepare ko na yung isip ko na someday I will go down, step down. Oh, yun ang sabi niya, and lagi kong iniisip yun. Nabababa ako balang araw. So, dahil nga sa sobrang hirap ng politika, because again, in politics, it's a thankless job. So, walang sense of appreciation yung mga Pilipino, maniwala ka. Wala. Ang Pilipino, mayroon ng overpass, pucha, doon pa rin dadaan sa ilalim. Sobrang tigas ng ulo ng mga Pilipino. Palagay ko, sa buong mundo, tayo yung pinakamatigas ang ulo talaga. Ganun. Yan ang ginawa sa atin ng demokrasya. Yan ang ginawa ng EDSA Revolution 1 sa atin. Now, doon ko nakita yung pagkakaparehas ni Isko at saka ni PRRD. Ano ang pagkakaparehas nila? Si Isko, may anak bang tumakbo sa politika? Si Isko, nung nawala sa politika, pinalit ba niya yung asawa niya? Ang sabi ni Isko sa amin, ayaw ko na yung mga anak ko papasok sa politika habang nandiyan ako. Kung wala na ako tapos magsitakbo sila, bahala sila. Pero hindi ako papayag na mayor ako tapos meron akong anak sa konseho, may anak ako sa kongreso, hindi. Ayaw ko ng ganun. Doon ako nabilib talaga kay Isko. Kasi alam mo na hindi talaga si Isko, hindi niya gagamitin yung posisyon para umangat sa buhay. Kasi kung ang isang Isko Moreno ay talagang tarantadong tao at corrupt na tao, ang gagawin niyan, yung chain of corruption, hindi niyan puputulin, tama? O dapat mag-iiwan niyan ng mga kapamilya niya diyan sa Maynila, tama? O kita nyo, wala. Sabi nga niya nung mayor ako, hindi mo makikita yung asawa ko na makikialam sa akin. Hindi mo makikita yung asawa ko. Nagtatrabaho yung asawa ko ng sarili niya nang hindi nagpapakita sa camera. Hindi ba? Tinanin nyo. Si BF. Ito si BF, magaling na to ha. Nung natapos siya sa mayor sa Marikina, ano nangyari? Yung asawa niya yung pinalit. Yung mga Abalos dito sa Mandaluyong. Pucha, sila na lang. Pati yung mga anak nasa politika. Sino pa? Yung mga magkakamag-anak. Yan, yung mga Marcos. Kita mo, lahat sila nasa gobyerno. Kumantakin mo si Isko, ang pinakamakapangyarihan sa Maynila. Si Isko, ang ganda ng ginawa sa Maynila. Mantakin mo, wala man lang siyang pinag-iwanan na mga anak. Kasi usually, ako ang gagawin ko, meron pa akong 3 ang term ko ng mayor ha. Isa lang ang nagamit ko, may 2 pa sana. Paano ba naman, ang ganda ng ginawa ko, di ba? Sige, tatakbo ko ng presidente, anak. O kaya, misis, ikaw muna, mahumalili. Para pag natalo ako, di tatakbo ulit ako ng Maynila. Hindi niya ginawa yun. Yan, yung mga binay. Yung mga binay, kita mo, sila na lang. Nanay, tatay, kuya, bunso. Sila lang. Kahit dyan sa Taguig. Si Cayetano, mayroong Lani Cayetano. May Lino Cayetano, hindi ba?
Yun yung sinasabi natin mga bossing na pagkakaparehas ni Isko. Ngayon, sabihin nyo sa akin, si Isko magnanakaw? Si Isko ganid sa kapangyarihan? Si Isko pinagkakitaan ng ang politika? Hindi. Alam mo, ginawa nga ni Isko pag alis niya ng mayor, nagtayo siya ng kumpanya. Alam mo kung bakit? Para daw yun na magiging trabaho nila ng mga anak niya. Yan yung mga Revilla sa Cavite, mga Rimulya. Lahat yan. Bukod tangi yan si Isko. Si Isko lang bukod tangi na mayor na umalis nang walang iniwang kapamilya sa kapangyarihan. Diba? Sige, tuloy natin to, People's Initiative. Pero bakit tambalos-los ang ginamit na salita ni Congressman Alvarez? Sagot niya, It's a mythical creature na hindi pwedeng mapagkatiwalaan dahil walang word of honor. Eksakto yung description na binigay sa kanya ni VP Sara. Matatandaang noong nakaraang taon, pabirong binanggit ni na Vice President Sara Duterte at Senator Amy Marcos ang katagang tambalos-los pero hindi pinangalanan kung sino ang pinatutunguhan nila nito. Wala pang sagot si Romualdez sa mga tirada ni Alvarez pero ilang ulit na rin niyang iginiit na wala siyang kinalaman sa gumugulong na People's Initiative. Wala kang magagawa kay Harry Roque kasi dating naging party list representative yan. Wala kang magagawa kay Alvarez kasi naging Speaker of the House yan. Kumbaga, alam nila yung kalakaran dyan. Kaya si Romualdez mahihirapan talaga dito. Kaya sabi ko PBBM, palayasin mo na yan dyan. Palayasin mo na kasi yan talaga ang anchor sa iyong gobyerno. Si Boying at saka yan, si Rimulya, si Romualdez. Yan ang anchor. Sila ang pabigat sa pamamahala mo, kaya please lang. Yan din ang idiniin ng isa sa mga nagtutulak ng People's Initiative na si dating ako Bicol Party List Representative Alfredo Garbin Jr. Wala naman na direct involvement sa speaker. Natural. Alam nga naman, aminin nyo. As you will... So sino pala? Bakit yung mga staff ng mga congressman, yung mga di umano nagsiseminar sa mga LGU? Recall that siya lang ay hinahayaan niya lang itong proseso na dumaloy and let the natural course of it takes its course. So sa akin wala siyang direct involvement pero wala naman siyang pag-oppose dito sa movement na ito. Pero belta dyan ni Alvarez, Wala namang kriminal na umaamin Tama! Sino ba ang kriminal na umamin? Sino ba ang kriminal na ililay down pa niya yung kanyang plano? Siyempre, di-deny nila yan. It is understood. It's a no-brainer. They will definitely say wala silang motivation dyan or wala silang kinalaman dyan. They can always say that. Alam kasi ng mga congressman na ganun katanga mga Pilipino. Naniwala nga sa kaginto Naniwala nga sa Talyano God. Alam nila na ganun nakabobo mga botante sa Pilipinas. Kaya napakadali na lang nilang sabihin tong mga ganitong statement. Usually, ang mga tao, dapat sabihin, nek mo. Lokoy mo, lelang mo. Hindi na uso ngayon yun. Sa sobrang blind supporter nila, kahit mali na yung ginagawa netong mga puon nila, ay para sa kanila, pinagtatanggol pa rin nila, tamang-tama pa rin yan. Kaya sabi nga ni dating Speaker Alvarez, walang magnanakaw na aamin sa kasalanan niya. Alam nyo ba, pumunta ka dyan sa Bilibid? Okay, pumunta ka ng city jail. Ngayon, pumunta ka. Tapos magtanong ka doon. Yung unang 10 tatanungin mo kung may kasalanan ba sila, sasabihin nila hindi. Pinrame up lang ako. Wala akong kasalanan. Maniwala kayo. Di-deny yan hanggat pwedeng i-deny. sa isinusulong na People's Initiative, layon na gawing joint voting ng Senado at Kamara sa mga... Ayun nga.